May simpleng kakalikutin tayo guys, isang remote, Devant yung brand. Sabi ng may-ari, binilhan daw ng bagong battery pero ayaw gumana. So nakikita naman natin sa ating camera, dapat mag-iilaw yung kanyang sensor. So hindi nag-iilaw yung kanyang sensor, so may problema. Check muna natin yung kanyang battery. So tama naman. So ayan guys, hindi nag-iilaw yung kanyang sensor. Bali bubuksan natin siya. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At pa-click na rin ang ating bell button or notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka syempre huwag nyo rin pong kalimutang suportahan ng ating Facebook page. Papalo na rin po pag gusto nyo yung ganitong mga video, yung mga tutorial pagre-repair ng printer. So ito may re-repairin tayong printer mamaya. Bali susunod natin dito. Huwag nyo rin pong kalimutang suportahan yung isa pa nating channel, yung Biyaherong Probinsyano Vlog. Kapag gusto nyo naman na puro mga outing or mga travel or mga rides mga kalikot. So dito, ayan, nag-asin na yung pinaka board nya, tapos yung mga contact. Lilinisin ko muna mga kalikot yung pinaka board nya. Dito guys, siguro yung dating battery niya nag-leak, tapos nag-corroded na siya dito sa mga contact ng lagayan ng battery. Kuskusin muna natin or linisin natin siya. Tapos dito rin, sabi rin ng may-ari pala, medyo nabasa ata itong remote. Ayan o, may lamat pa ng basa. Tapos ito guys, yan, kiskisin na rin natin, mukhang nag-leak yung dating battery nya, kaya nag-corroded siya. Tapos dito sa board nya, ayan, may mga tuklap siya dyan. Try natin hinangin mamaya. Tapos check natin kung may connection pa yung linya ng board nya. Ayan o, may natuklap. Okay, so linisin ko muna yung mga corroded dito sa contact ng kanyang battery. Tapos try ulit natin. Pag ganun pa rin siya, check natin yung mga natuklap kung buo pa. Tapos hinangin natin ito, yung sa sensor nya, kasi corroded na rin. Nalinisan na natin yung contact ng battery. Try muna natin habang pinapainit natin yung ating soldering iron. So try natin kung iilaw yung kanyang sensor. So same pa rin. Ayan. Try natin na hinangin yung mga connection at saka sa mga parts niya. Yan, dito sa sensor nya, hinangin natin yan. Tapos dito sa kon ng battery nya, sa terminal ng battery. Kung ganun pa rin, i-check natin to, kasi parang nagbubbles kasi yung connection ng board nya. Ayan o, dito sa negative. So baka dyan nagkaroon ng problema, putol siya. Natapos na natin na hinang pati yung IC nya, hininang natin siya. Try ulit natin mga kalikot. Tapos pati yung sensor nya, hininang na rin natin. Yan, try ulit natin. So dito na lang tayo magpipindot. Ayan guys, so ganun pa rin. Yan, wala pa ring ilaw yung kanyang sensor. So i-check natin itong mga natuklap. So baka putol siya. Testerin muna natin.
Nung tinitester natin mga kalikot yung line ng battery niya papunta dito sa board. So dito sa negative niya, ito kasi yung negative niya sa kanan natin. Okay naman eh. Ayan. So may contact siya. So ito yung may balat or nabalatan. Tapos yung negative niya, ayan o. So may contact naman kahit nabalatan siya. Kaso nga lang dito sa positive niya, itong kaliwa naman, ito yung positive niya. Testerin natin na papuntang IC. Ayan, may contact siya. So ito kasi yung contact niya papunta dito. Ayan, papunta dito sa capacitor. So pagdating dito sa capacitor guys, yung positive ng filter capacitor niya, ayan, wala siyang contact. Ayan guys. So mukhang may putol itong linya na to. Kasi mula naman dito sa filter capacitor yung paa niya, pero nasa positive pa rin tayo. Dito naman siya sa kanyang sensor. Ayan o, buo siya. Yung simula lang dito sa kanyang terminal ng battery papunta dito sa capacitor, ayan o, putol siya. So yan yung i-check natin kung saan siya banda na putol. Ayan. So ito kasi yung line niya, yan, papunta siya dito. Yan, papunta siya dito sa may filter capacitor. So wala siyang connection. Pero pagdating dito sa may positive ng IC, ayan o. So dalawa may contact siya. So ibig sabihin buo hanggang dito. Malamang simula dito hanggang dito, ito yung may problema. So kalkalin natin to kung saan yung putol niya. Okay. So ganun lang ang pag-check mga kalikot ng linya ng remote. So ayan, parang may nakuskus tayo na, ayan o, parang may butas or nabakbak na yung kwan, yung line ng positive. Mukhang dito yung may tama. O dito nga o, natanggal na yung contact niya. So ayan, hindi rin kita sa camera natin. Ayan o, mukhang inamag siya or nag-corroded. Diyan siya naputol. So siguro natapunan to ng leak ng battery, kaya natunaw yung linya ng positive natin. So idudugtong ko muna siya mga kalikot. Ayan o, kahit testerin natin siya. Yan, testerin muna natin. Simula dito sa positive ng battery hanggang dito sa kinuskusan natin. Ayan o, may connection na siya. Tapos simula naman dito sa naputulan hanggang dito sa may positive ng capacitor. Ayan o, ayan. So may connection na siya. Pero pag dito rerekta tayo dito sa battery, wala na siyang connection kasi dito yung putol niya. Bali idudugtong ko muna to mga kalikot, tapos test ulit natin. Gamitan na lang natin ng hibla ng wire. So ito yung pangdugtong natin mga kalikot. Yan, nadugtong na natin siya. So testerin ulit natin kung may connection na yung positive niya mula dito sa battery or terminal ng battery hanggang dito sa positive ng ating capacitor. So capacitor kasi ito yung nasa likod nito, tapos papunta dito sa kanyang sensor. Okay, so test na natin. Magpo-point test tayo dito sa positive ng battery or sa terminal ng battery hanggang dito sa paa ng positive ng capacitor. So test na natin. Ayun, wala pa rin. So hindi natin na hinang ng maayos. Check muna natin. Mukhang hindi siya kumapit. A few moments later. Testerin ulit natin mga kalikot.
simula dito sa kanyang terminal ng battery sa positive to mga kalikot yan. Tapos hanggang dito sa positive ng capacitor natin. Check natin kung okay na yung pagkadugtong natin. Ayan guys. So may contact na siya. Tapos testerin din natin dito sa kanyang sensor. Ayan guys Okay, so lagyan na natin ng battery. Tapos test na natin siya. Check na natin kung iilaw na yung kanyang sensor. Ayan. So dito na lang tayo magpindot sa up and down niya at saka left and right. Or dito sa menu kasi may mga button na dito para hindi na natin ilagay ito. Mamaya rin kapag okay na, so linisin natin itong contact rubber niya. Ayan. So test muna natin ito kung okay na. So dito tayo magpipindot sa menu. Check natin kung umiilaw na yung kanyang sensor. Ayan, makikita naman yan sa camera natin. Ayan guys So kita ba? Ayan. So yung up niya, ayan. Yung down, ayan guys. So ibig sabihin okay na itong ating remote. Ayan. So okay, ganun lang mga kalikot. Testerin nyo lang yung line ng positive niya. Tapos yung negative niya, testerin din natin. Linisin rin natin yung contact pad niya. Yan. Lighter fluid lang yung pinapanlinis natin. Ayun guys sobrang dumi na. Nabasa kasi ito mga kalikot. Tapos nag-leak yung battery. Yan. Yan, maraming libag. Nalinisan na natin siya mga kalikot, pati itong kanyang casing, tapos itong kanyang pad. Yan, balik na natin, tapos test natin ulit. Test na natin mga kalikot, nabuo na natin siya or na-assemble na natin. Try natin itong kanyang power. Ayan guys kung makikita nyo, nag-iilaw yung kanyang sensor. Ayan, kahit anong pindutin natin dyan. Ayan, check natin. Ayan. So, may ilaw ng violet yung kanyang sensor. Okay, so ibig sabihin yan, okay na itong ating remote mga kalikot. So, shout out kay Boss John Romero. Kalapit barangay lang namin. So, sila yung may-ari nitong remote. Yan. So, okay na to mga kalikot. So, ganun lang yung pagre-repair natin ng remote mga kalikot. Okay. Mayroon ulit tayong pahabol na gagawin. Isang mini rice cooker. So, isama na lang natin sa video ng remote na to. Para medyo mas mahaba-haba yung video natin. Idudugtong na lang natin dito sa video ng remote natin. 2,000 years later. Ayan ito naman yung mini rice cooker natin na pina-repair din. So isama na lang natin ito sa video natin sa ating remote para medyo mahaba yung video natin doon sa remote. Check muna natin yung kanyang power cord. So naka-ohms tayo. Check natin kung putol. Yan, mukhang may problema itong tester natin siguro lowbat na yung battery niyan. Pero check na lang natin kung may contact pa. Ayan. So okay naman yung kanyang power cord. Ayan. Okay. So dito tayo sa kanyang lutuan. Ayun. So may problema sa kanyang switch din. Nasira na yung switch niya. Bali pinunta lang kasi dito sa bahay. Hindi natin alam kung ano yung problema niya, kaya hindi natin napansin. Buksan na lang natin. Yan mukhang may tumutunog sa loob.
Yan, maraming natanggal oh. Try muna natin na testerin yung kanyang heating element or yung kanyang filament kung buo pa. Ayan, so okay naman oh. So okay pa yung kanyang heating element. So dito lang siguro nagkaroon ng problema sa kanyang switch. Check natin itong kanyang thermostat. Ayan. So okay naman. Normally close siya. Ang problema lang natin dito, wala tayong pamalit ng switch. Bilog siya. So try ko muna maghanap. Yung switch pala nito mga kalikot, 3 position siya. Pwede mong pahinaan, pwede mong lakasan yung init niya. Bali 3 terminal siya. Ayan. Hanap muna tayo ng switch. Update tayo mga kalikot dito sa mini rice cooker natin. So mayroon tayo dito 2 pin lang siya. Ayan o. So isang switch lang yung pwede niyang magawa. Yung sa kanya kasi 3-way siya. Bali nagpabili tayo guys sa may-ari. Wala silang available na 3-way na switch, yung 3 pin. So ito lang yung available dun sa bayan namin. Kaya ito na lang yung binili niya. Sabi niya kung pwede i-convert. So pwede naman. So gagawa natin siya ng paraan mga kalikot para magamit niya lang itong mini rice cooker niya. So marami na siyang napuntang pwesto. Wala talagang available. 2 pin lang yung available nila. So hindi naman pwede na isang switch lang. Ito kasi 2 siya or 3-way switch yung gamit. Kaya ito na lang yung binili niya mga kalikot. So i-convert na lang natin para magamit niya itong mini rice cooker niya. So, panibagong butas tayo. So ganyan siya. So ito naman yung gusto ng may-ari at saka siya naman bumili nito. Okay lang sa kanya kahit ganitong switch. Siya naman ang may-ari. Basta magamit niya lang daw. So ikakabit na natin. Bali pagkasyahin natin dito yung square type na switch. Yan, ganyan siya. At least magamit pa niya. Bali bubutasan muna natin mga kalikot para magkasya lang itong square type na switch natin. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. A few moments later. Naikabit na natin mga kalikot yung switch. Nilagyan natin ng or inispatan natin siya ng mighty band. Tapos ang problema niya pala mga kalikot, sira rin pala ito or natunaw na yung saksakan niya. Ayan o. So pinalitan rin natin siya mga kalikot. Ayan. Galing ito sa power supply ng CPU or power supply ng computer. Tapos na-connect ko na rin mga kalikot. So kung paano nyo tinanggal yung mga wire sa loob, ganun rin yung pagkabalik natin para hindi siya mag-short. Okay, so subukan na natin siya mga kalikot. Lagyan natin ng tubig. Bali na subukan ko na siya kanina. Umiinit naman. So try na lang natin na subukan lagyan ng tubig. Yan, switch na natin siya. Tapos antayin na lang natin na kumulo mga kalikot. A few moments later. So yan mga kalikot oh. Kumukulo na siya. Ayan. Ayan, i-mild lang natin. So okay na siya mga kalikot. Ang mga pinalitan lang natin mga kalikot yung mismong switch niya, yung 3-way switch. Tapos yung kanyang saksakan. Ayan o, tanggal na kasi. Nalusaw sa sobrang init. Ayan o. So okay na siya mga kalikot. Ayan, sana may natutunan kayo mga kalikot sa video na to. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.